Good morning po sa lahat ng naririto po sa dakong palengke po ng Taytay. Sa pangalan po ng ating dakilang Diyos na makapangyarihan, na si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ, narito po kami upang magbahagi ng salita niya sapagkat nalalapit na ang kanyang pagbabalik at nais ng ating Panginoong Diyos na paalalahanan ang bawat isa, lalo na sa panahong ito. Kaya nga mga kapatid, narito kami, naway buksan natin ang ating puso, ang ating isipan at tanggapin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos sapagkat ito ang tanging makapagpapalaya ng bawat kasalanan na ating ginagawa dito sa mundong ito. Kaya bago ang lahat mga kapatid, nais ko munang manalangin upang patnubayan tayo ng kanyang banal na espiritu dito sa lugar natin habang tayo ay nakikinig ng kanyang banal na salita. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ, binabati ka namin, Lord God, ng isang mapagpalang umaga, kalakip ng iyong banal na espiritu. Narito kami ngayon, Panginoon, sa Taytay Palengke, Panginoon, upang ibahagi ang iyong kaluwalhatian, Lord God, ang iyong kabutihan na nagawa sa aming buhay. Nawa, dalangin namin, Lord Jesus Christ, ang lahat ng naririto na mga nilalang na binigyan mo ng buhay. Naway buksan mo ang kanilang puso at kanilang isipan, Lord God, na kahit busy man ang bawat isa sa mga gawain, Panginoon, naway tulungan mo sila, Panginoon, na maunawaan nila ang kahalagahan ng iyong banal na salita, Lord God. Sapagkat batid namin, Panginoon, na ito ang makapagliligtas ng aming mga buhay habang kami ay nag-aantay ng iyong pagbabalik dito sa mundong ito. Samahan nawa kami ng iyong kaluwalhatian, Lord Jesus Christ, ng iyong banal na anghel, upang kami ay proteksyonan sa lugar na ito, Panginoon. At may hatid namin, Panginoon, ang buong puso namin, Panginoon, ang iyong banal na salita. Kaya maraming salamat, Panginoon. Dalangin namin, Lord Jesus Christ, i-bless mo ang lahat ng naririto sa Taytay Palengke, Panginoon, na nakikinig at tanggapin ang iyong banal na salita. Kaya maraming salamat, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin, luwalhatiin ka sa dakila mong pangalan ni Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Mga kapatid, bilang kapatiran namin dito sa mundong ito, kami ay narito at ginamit ng ating Panginoon na makapangyarihan na si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ upang ibahagi ang kanyang banal na salita ng libre. Hindi po kami nanghihingi sa inyo ng anumang donasyon o anumang kabayaran ng mga gawain ito. Ngunit sinunod lamang namin ang salita ng Panginoong Diyos na ito na ang panahon para ibahagi ang kanyang banal na salita. Tandaan natin mga kapatid, tayo ay pinapalalahanan ng ating Diyos na makapangyarihan na mag-ingat ang bawat isa sa atin sapagkat ang kaaway ay patuloy na umaaligid dito sa kapaligiran natin upang lapain tayo at nakawin ang pag-ibig na ibinigay ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Magpasalamat tayong palagi sa ating Panginoong Diyos na siya ang ating Diyos na makapangyarihan na naggagabay sa bawat isa. Ibinigay niya ang kanyang banal na espiritu upang ito ang kumilos, magturo, maggabay, magtuwid sa bawat isa sa atin. Didisiplinahin tayo kaya tayo ay pinapangaralan ng ating Panginoong Diyos upang alalahanin natin ang bawat salita niya sapagkat sinabi nga niya dito sa Mateo chapter 24 verse 43 na kailangan nating mag-ingat sapagkat ang magnanakaw ay laging naririto upang nakawin ang ating mga natutunan mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. At lagi nating tatandaan mga kapatid, na tayo ay pinapalalahanan ng ating Panginoong Diyos, hindi siya nagkulang sa atin. Nasasambahin lamang natin siya sa banal na espiritu at katotohanan. Kaya nga mga kapatid, sundin natin ang kautusan na ibinigay ng ating Panginoong Diyos kung nagnanais tayo na maligtas dito sa mundong ito. Sabi nga niya sa Levitico chapter 26
Verse 40, pagsisihan na ninyo ang bawat kasalanan na nagagawa dito sa mundong ito. Alisin na natin sa ating buhay ang anumang hindi kaaya-aya na mga pananalita natin habang tayo ay naririto sa mundong ito. Layuan na natin ang mga makamundong gawain dahil ito ang nagpaparumi sa atin. Huwag na tayong maghimagsik sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kung nagnanais tayo na manirahan sa Kanyang kaharian, tandaan natin na ating Panginoon ay isang Diyos na mapagmahal, mahabagin. Handa niyang tanggapin ang lahat ng mga nagsisisi at manumbalik sa Kanya. Dahil ang bawat paghihimagsik natin, ang bawat paggawa natin ng mga bagay na magpapahamak sa atin dito sa mundong ito, ay kapahamakan sa ating mga buhay. Kaya nga mga kapatid, magpakumbaba na tayo sa ating Panginoong Diyos na si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Tandaan natin, lumabas na ang kanyang mga propesiya sa ating mga buhay. Kaya nga, kung nababalitaan natin na nagkaroon na ng mga gera sa iba't ibang bansa, hindi na nagkakaunawaan. Ito ay isa sa mga propesiya ng ating Panginoong Diyos na paglabalabanin ang bawat bansa sa bansa. Lumabas na din sa propesiya ng ating Panginoong Diyos na ang bawat naghihimagsik na kanyang bayan ay kanyang paparusahan at marami ng mga bansa ngayon na nagdanas ng kanyang parusa. At hindi natin nais na ang ating bansa ay makakaranas ng parusa. Kaya nga kami ay naririto upang paalalahanan kayo na bigyan nyo ng pagkakataon na basahin ang kanyang banal na salita. Hindi siya nagkulang sa atin. Lagi siyang nagbigay sa atin ng mga paalala na magbagong buhay na tayo at manumbalik sa Kanya. Bigyan natin siya ng panahon, lalo na sa araw ng pamamahinga. Binigyan niya tayo ng buhay. Binigyan niya tayo ng kalakasan. Higit sa lahat, pinagpala niya tayo sa ating bansa. Kaya nga, ang nais lang ng Panginoong Diyos ay pagsisihan natin ang ating mga kasalanan habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito. Maiksi lamang ang buhay natin, mga kapatid. Madali lang kitilin ng ating Panginoong Diyos ang ating mga buhay at bawiin. Ngunit mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos ay isang Diyos na mahabagin at mapagmahal. Handa siyang magpatawad sa atin. Kung tayo ay magsisisi at manumbalik sa Kanya. Marami ng tao ngayon, mga kapatid, at isa na tayo doon na mga hindi nakapagsisi, na disgrasya, nababawian ang buhay na hindi pa nakapagsisi sa ating Panginoon. Kaya nga kahabagan natin ang ating mga sarili. Piliin na natin manumbalik sa ating Panginoong Diyos. At huwag na tayong gagawa ng anumang ikakapahamak ng ating mga kaluluwa. Sinabi nga ng Ecclesiastico, chapter 38, verse 10. Pagsisiyan natin ang bawat kamalian na ating nagawa dito sa mundong ito. At magbagong buhay na tayo. Linisin natin ang ating mga puso. Lahat ng bahid ng ating mga nagawang mga kasalanan. Upang patuloy na manahan ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Upang hindi tayo pababayaan niya dito sa mundong ito. Tatandaan natin, mga kapatid,
Malinaw na sinabi dito sa Mangangaral, chapter 12, verse 14. Lahat ng gagawin natin dito, tama man o mali, mabuti man o mali, kung tayo ay magpapatuloy sa ginagawa natin, lahat ng gagawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung hindi mo nais na itapon ka sa dagat-dagatang apoy, sapagkat sinabi ni Lord Jesus Christ yan sa pahayag, chapter 20, verse 15, na ang sino mang hindi nasusulat ang pangalan sa buhay na aklat ay ilalaglag sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga, kung hindi natin pagsisiyan ang ating mga ginagawa dito sa mundong ito, mapupunta tayo sa impyerno. Kaya nga, nagbigay siya ng mga paalala sa atin na pagsisiyan na natin ang ating mga kasalanan. Kasalanan sa ating mga pananalita, kasalanan natin sa mga kahilayan dito sa mundong ito. Iwasan na natin ito mga kapatid at manumbalik tayo sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat tandaan natin na ang templo ng Panginoong Diyos ay ang ating mga puso. At kapag dinumihan natin ang ating mga puso, tayo ay hindi magiging karapat-dapat na makapasok sa kanyang kaharian. Kaya magbagong buhay na tayo mga kapatid. Layuan na natin ang paggawa ng kasalanan. Tandaan natin na ang ating Diyos na makapangyarihan, na si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ, ay naghihintay lamang sa bawat isa sa atin kung tayo ay magbabagong buhay. Habang tayo ay kumikilos dito sa mundong ito, marami tayong bagay na nagagawang kasalanan. Ngunit ang ating Panginoong Diyos ay nagpapaalala sa atin na kung tayo ay magbalik loob sa Kanya, ay tutulungan niya tayo at tatanggapin niya tayong muli. Kaya nga mga kapatid, iwasan na natin ang paggawa ng kasalanan dito sa mundong ito upang tayo ay maligtas sa mundong ito. Ang ating Panginoong Diyos na si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ ay nag-anyaya sa inyo. Wala mang panahon na magbasa sa kanyang banal na salita, ngunit malaya kayong makapagbukas sa Yahweh Ministry 101, Yahweh Ministry 102, at maging sa Church Ruach na Facebook. Na kahit tayo ay nasa ating mga negosyo, kahit tayo ay nagmamaniho, ano man ang ating ginagawa, ay may kaparaanan ng ating Panginoong Diyos upang buksan ang ating mga puso at ang ating isipan na mapanood natin ito at marinig pa ang kanyang tinig. Dahil kapag hindi na natin marinig ang kanyang tinig, mga kapatid, tayo ay mapapahamak at pababayaan na tayo ng ating Panginoong Diyos. Tulad ng mga nangyayari sa iba't ibang bansa. Tandaan natin mga kapatid, na ang ating mga ninuno sa kapanahunan nila, ang Sodoma at Gomora ay ginunaw ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanilang patuloy na paggawa ng kasalanan, patuloy sa paggawa ng kahilayan sa mundong ito. Kaya nga mga kapatid, kung hindi natin nais na gunawin din tayo ng ating Panginoong Diyos,
Manumbalik na tayo sa Kanya. Tandaan natin ang nangyayari sa kapanahunan ni Noah, na ang tanging naliligtas lamang ay ang mga taong sumunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung nais mo na maligtas dito sa mundong ito, manumbalik ka na sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Naghihintay lamang siya na magbagong buhay tayo. At bigyan natin ng oras at panahon ng pagbabasa ng kanyang banal na salita. Buksan natin ang Yahweh Ministry 102 at panuorin natin, pagbulay-bulayan natin ang bawat salita ng ating Panginoong Diyos upang hindi tayo manakaw ng ating kaaway dito sa mundong ito. Mapalad ka, kapatid, dahil magpahanggang ngayon, binigyan ka ng kalakasan ng ating Panginoong Diyos. Huwag nating hintayin na bago natin pagsisiyan ng mga kasalanan natin ay nakaratay na tayo sa ating mga higaan dahil sa ating mga sakit na pagpaparusa sa ating buhay. Kaya nga, habang may pagkakataon ka pa at malakas ka pa, mga kapatid, kahabagan nawa kayo ng Panginoong Diyos upang magbagong buhay. Na manumbalik na sa Kanya at bigyan ito ng pagkakataon na sa araw ng linggo, tayo ay magkakaisa sa Kanyang sambahayan. Sabi nga niya, na dumalo tayo sa bawat pagtitipon upang pakalakasin tayo ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, kami po ay nag-anyaya sa inyo na ang aming church ay nasa Sitio Malaking Parang lamang ito. Bukas sa lahat ng mga nagsisisi at nais na hanapin ang ating Panginoon. Ang Church Maranatha po ay nasa Sitio Malaking Parang lamang. Maaari po kayong mag-contact sa amin sa Church Ruach po upang mainyayahan kayo sa sambahayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, mga kapatid, bilang isa sa mga sinugo ng ating Panginoong Diyos na maghayag ng kanyang banal na salita, manumbalik na tayo sa Kanya, pagsisihan ng kasalanan, at laging tatandaan na ang ating Panginoong Diyos ay naghahantay lamang sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong manalangin upang lagi nating matatanggap ang Kanyang pagpapala sa ating buhay. Patuloy nating pagsisihan ang ating mga kasalanan upang patuloy din niya tayong kahabagan habang tayo ay nandito pa sa kalupaan. Mapalad ang taong nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya maraming salamat po. Ruaka Yeshu Shalom. God bless po sa lahat ng naririto.